Monday tsaka Thursday, iba-iba ang mga speaker. Sa bawat speaker, meron kang maririnig na mindsetting. Yung kasi yung halaga nun eh. Hindi ka ng EBP. Ang alam mo lang kung ano yung nasa isip mo. Iba pa rin yung may mga iba-ibang atake kasi ng mindsetting eh. Hindi pwede yung, ito, napansin nyo ba to? Ito meron akong kakilala na habang nagpapaliwanag siya ng mga prospect niya. Grabe yung, may pattern yung pagpapaliwanag. Di ba? Pinaliwanag niya ngayon. Tapos mindset, alam mo ba, ito ganyan-ganyan, OFW ka, ganito-ganyan. Tapos, yung sa susunod niya na prospect, gano'n na naman. Alam mo, minsan hindi applicable doon sa isang makakausap mo, yung mindsetting na ginamit mo doon sa isang OFW. Kasi magkaiba yung sitwasyon nila. Tama ba? Halimbawa, yung Middle East, mindset mo, di ba, hindi sila nakakalabas doon, malungkot sila sa buhay nila. Diba? Alam mo, namimiss mo na yung mga anak mo. Alam ko yan. Diba? Ganun yung mga ano. Alam ko yan, namimiss yung mga anak nyo. Tapos kumikita ka ng 20,000 per month. Diba? Tapos ganito yung ginagawa mo. Mahirap yan. Diba? Mapapaiyak mo pa yung OFW na Middle East. Eh. Subukan mong gawin sa Hong Kong. Tama. O, alam mo ba? Alam ko, hindi ka nakakalabas dyan. Alam mo, mahirap ang buhay dyan sa abroad. Diba? Ganito, ganyan. Alam mo, sasabihin sa'yo ng taga-OFW Hong Kong, sabi niya, Eddie, wow. Kasi may day off sila eh. Every Sunday. Malaki yung sinasahod nila doon. Tama ba? Applicable ba? Hindi pwede. Oh, yung mindsetting mo sa Hong Kong, sa Asia, yun yung mindsetting mo sa Middle East. Applicable ba? Oh, ito malupit. Ito malupit. Yung mga market mo, Italy, di ba? Italy, Canada, di ba? Malalaki yung sahod. Di ba? Binanatan mo ng VIP Prime Plus, kaya nila sa 278,000. Di ba? May sa Middle East, subukan mo. Sabi mo, uy, alam mo ba, magkano ba yung punan dyan? Ay, ito, murang-mura lang punan dito. 278,000 pesos. VIP Prime Plus. Alam mo yung OFW na taga Middle East, gano'n na yung mata niya na, tumitirik na mata niya, nagdideliri yan. Kasi bakit? Imaginin mo, sa 278,000, sahod niya pang 1 taon. Lagpas pa. Ay, isang taon. Diba? Alam mo, sasabihin ng OFW, ang ganda sana eh. Kaso, can't afford. Diba? O, syempre, may ibang mindsetting. So, ibig sabihin, bakit ko sinabi yon? So, kailangan umatin ka lagi ng mga presentation. Umatin ka ng mga sharing. Tama ba? Kasi bakit? Makakakuha ka ng mindsetting dun eh. Pag mapurol yung utak mo sa pagko-closing, hindi mo mako-close deal. Ang mga OFW, maniwala ka sa akin. Tama ba? Kaya ako, safe ako eh. Pag ako nag-ABC rule sa akin, safe ako eh. Wala nang mindset. Oh, safe ako. Pagka nagko-close deal ako, tinanong ko lang, napaliwanag niya sa'yo yung business. Sabi niya, opo, maganda ba? Ay, naintindihan mo ba? Opo, meron ka ba hindi naintindihan? Wala naman po. Meron ka ba hindi nagustuhan? Huwag na natin pag-usapan. Wala naman po. Nagustuhan mo ba? Opo. May 8980 ka na. Meron po. Oli ka na. Join ka na. Ito yung form. Ganun lang. Safe. Tama ba? Tama ba? Oh. Pag siya, wala pa kasi ako. Di ba nagustuhan mo? Nagustuhan ko, di ba? Nakuha, di ba? Nakuha. Oh, di ba? Safe. Oh. Bakit? Pagka ganun ka, confident ka eh. Kasi bakit? Marami kang alam na which is, pag nagsabi siya ng objection, alam mo na yung sasabihin mo. Tama ba? Pag sinabi niya, kasi wala pa po akong pera, walang problema. Marami akong pera. Di ba? Nakuha niyo ba yon? Wala kasi akong time. Alam mo, ganyan din ako dati. Di ba yung ko sa skills, kinuturo ko yun. So, napakahalaga na umatin tayo ng training. Malinaw ba? Okay, next. Grabe talaga. Ano na naman kaya? Broken. Broken glass. Palakpak naman. Ulitin natin. Phoenix. Phoenix yung heart. Ngayon, binoklen yung heart. Okay? Number 24, pakibasa. Okay. Okay lang kayo sa training ko? Masaya naman kayo? Kasi pag hindi ko ginanito, wala talaga matutulog yung mga nasa gilid eh. Kaya tatawa-tawa tayo paminsan-minsan. Okay? Nabasa niyo na ba? Be the pillar of your organization. Be independent. Maintain cooperation with others. Okay. Be the pillar of your organization. Anong Tagalog ng pillar?
Caterpillar? Mahilig ka siguro sa butterfly, no? Ikaw napaghalatan kay Yama to Okay. Yung pillar po sa Tagalog is haligi. Poste rin. Pero pinaka-tugma dyan yung haligi. Be the haligi of your organization. Maging haligi ka ng organisasyon mo, ng grupo mo. Tama ba? Ikaw dapat yung sandigan. Di ba? Ikaw yung lakas. Pag nakikita ka ng mga leader mo, dapat power na power sila. Hindi pag dumarating ka, yan na yung apply natin. Ang lungkot. Di ba? Dapat maging pillar ka. Hindi yung ikaw pa yung nagiging anay ng grupo mo. Tama ba? Yung iba kasi, ibis na maging pillar, naging anay. Ang laki ng grupo niya. Laki ng grupo. Wow. Diba? Tapos nagwala doon sa grupo niya. Ay, kayo bang magsihato kayo lahat dyan. Ubos ang grupo. Tama. Ang naging hindi ka naging pillar, naging anay ka. May problema sa grupo mo, di ba? Ikaw pa yung natataranta. Tama ba? Ikaw pa yung naapektuhan ka agad. Hindi dapat ganoon. Dapat ikaw yung pillar. Ikaw yung haligi. Tama? Dapat pag pumasok ka sa hub ng mga leader mo, masaya sila, energetic sila. Yes, power! Hindi yung pag dumating ka sa hub nila, kanina ang ingay-ingay nila doon sa loob, tapos yung pagpasok mo, tumahimik lahat. Di ba? Dapat ikaw yung, ikaw yung pinakalakas ng mga downlines mo, ng mga leaders mo, organization mo. Tama ba? May natutunan? Yes! Hello? Hi! Hindi yung pag may onting problema ka lang, pupunta ka sa mga downlines mo, di ba? Ano ba yan? Anong problema? Upline. Ito, wala tayong pambayad. Di ba? Nakuha nyo. Tumatasik. Wala tayong pambayad sa, umato na kayo. Di ba? Hindi dapat, ikaw dapat yung lakas. Dapat maging problem solver ka. Okay? Be independent, maintain cooperation with others. Be independent. Bilang isang upline, kailangan independent. Bilang isang leader, independent ka. Hindi yung konting problema lang pupunta ka na sa upline mo. Upline, wala kang bigas. Upline, wala kaming ganito. Yung lagi kang lumalapit sa upline mo, hindi. May organisasyon ka Sakop mo yun. Tama ba? Hindi yung konting kibot, problema sa downline mo, umaakit ka kagad sa upline mo. Nakaya mo naman sana ang solusyonan ng sarili mo. Tama ba? Pero pagka sobrang lala na, talagang pupunta ka talaga sa upline mo. Tama ba? Okay. Maintain cooperation with others. Okay, kahit independent ka, kahit may organization ka, kahit napaka-strong ng personality mo, huwag mo pa rin kakalimutan na makipag-cooperate ka sa ibang grupo, ibang tao. Tama ba? Huwag kang maging makasarili. Tama ba? Ito yung mga leaders mo. Ito yung mga leaders ko. Dito tayo huwag kayo dyan. Alam mo yun? Yung parang huwag kang maging madamot sa energy. Kasi yung grupo mo may energy. Tama ba? Huwag kang maging madamot sa ibang tao. Sa ibang grupo na ihawaan mo yung energy nila. Kasi bakit? We are the same company. Tama? We are Tau Elevate. We are the same company. Malinaw ba? Yes! Kailangan, hawaan tayo dito, di ba? Pag nakikita mo yung katabi mo, medyo nalulungkot, katulad niya, nagawa mo dyan, Brad. Nagawa mo dyan. Wala, nalulungkot. Alam mo, ganun, hindi siya tawag dito, hindi niya naiintindihan kasi meron siya ginagawa. Dapat, tatapikin mo na kagad, Brad. Sabi mo, Brad, makinig tayo, Brad. Tama ba? Dapat ganun. Tama ba? Nakuha niyo ibig ko sabihin? Yung kasama niyo sa hub. Di ba? Ito malupit, kasama nyo sa hub. Alam mong walang production, ikaw, marami kang production, dami mong pay-in. Tapos, yung kasama mo sa hub, walang pay-in. Tapos lumalapit sa'yo, sabi niya, apply, ano ba yung ginagawa mo? Siya, busy ako, mataw ka dyan. Di ba? Pagka ganun ka, wala, yung blessings mo mababawasan. May ganyan kasi. Tama ba? Kumita lang, maraming production. Minsan nga, yung production niya, dinidemotivate niya pa yung kasama niya. Ako lang to, kaya ko to, ikaw hindi mo kaya. Wala ka Alam mo yung pag ganun yung mindset mo, ganun yung ugali mo, malabo ka. Yung competition mo, negative. Yung competition mo, negative. Yung gusto mo, ikaw yung mataas, ibaba mo yung iba. Or mas gusto mo, ikaw lang yung nasa taas, ayaw mo isama yung iba. Pagka ganun ka na leader, na ganun ka na pinaka-apply ng grupo, lagas talaga grupo mo.
Nakuha niyo ibig ko sabihin? Yes. Dapat cooperate. Malinaw ba? Yes. Okay, next. Ayan na naman. Okay, sumasayaw. Alright, ayan na, ayaw na. Okay, may guhit. Tapos, wow! Palakpakan naman natin. Ang galing, no? Parang, wow, parang dice eh. Dice, oh. Oh, wow! Oh, palakpak ulit. Oh. Mga FW, tontuwa, oh. Ay, siya nga pala yung NLO ko kahapon. Ang ganda, ha? After NLO, tayo, 13,900 plays. Pagtapos, chinek ko. Tapos ang comment, nasa 4,000 comments. Wow. Tapos yung react, ang dami. Grabe. Palakpakan naman natin yung mga OFW. Alam mo kung ganyan kayo lagi, hindi kami tatama rin. Magtotok-tok dito, magtok ng magtok. Hindi kami tatama rin. Ako, katutok ko lang kagabi, di ba? May energy kahapon. Energy na naman ngayon, di ba? Gusto ba? Bukas ulit eh. Di ba? Oh, wala problema. Tama ba? O, kasi bakit? Masaya tayo eh, yung mga OFW natin. Naka-support sila. Okay? Palakpakan natin yung sistema natin. Okay. There are bound to be obstacles in life. From every problem, you will discover the seeds of success. Keep forging ahead. Ito na. Actually, na-topic ko rin to doon sa first episode, eh, di ba? Yung problem. Sino dito may mga problema? Huwag na kayo magpaka-impokrito. Lahat may problema. Sino may problema? Sino yung walang problema? O, edi wow. O, di ba? Guys, alam nyo, pag buhay ka pa, may problema. Lagi may problema. Alam mo yung mga taong walang problema, ano na yun? 10 feet below the ground. Wala na yun. Nasa ilalim na yun. Tama ba? Nasa box na. Di ba? Ano? Nasa box. Ibig sabihin, wala na. Talagang pumunta na sa pinakatuktukan ng langit. Tama ba? Buti kung langit pumunta, di ba? Okay. Alright. So, guys, tandaan mo, may mga problems tayo na mararanasan habang ginagawa natin yung business. Ganun talaga eh. Ang tawag dito, walang soft na pagpunta sa pangarap. Laging may obstacles. Tama ba? Pag may problema ka, dapat kalmado ka, compose. Pag sinabing compose, di ba may problema ka, compose ka kasi may mga leaders kayo na umaasa sa'yo eh. Tama ba? Hindi pwede alam mo yung mga leaders mo, inaasahan ka, ikaw na nga inaasahan ng mga leaders mo, tapos ikaw pa yung mahina, ikaw pa yung pahina-hina. Tama ba? Ikaw pa yung onting bagyo lang, onting uyog lang, shake ka na kagad. Umaayaw ka na kagad, di ba Brad? Saan ka punta, Brad? Sakto talaga. Sinakto mo talaga sa problema. Babalik ka ba? Okay, sige. Iniwan yung cellphone, no? Wala na yan mamaya. Katan mo yan. Alamin mo kung sino yung katabi mo dyan, ha? Uy, ang ganda ng mo. Incheck. Okay lang? Maganda yan, ha? San Miguel ba yan? Parang San Miguel yung logo. Okay, anyway. Okay, so dito na tayo, no? From every problem, you will discover the seeds of success. Guys, tandaan nyo, sa bawat problema pinagdadaanan nyo, doon nyo mas lalong naiintindihan na gusto nyo ng success. Ang gusto nyo ng pangarap nyo. Tama ba? Kasi alam mo yun, pagka ang buhay, paggising mo, walang problema, kape, kain, tulog, wala kang problema, di ba? Alam mo yun, yung wala kang iniisip, kahit wala kang pera, di ba? Lalo na kapag may pangarap ka. Kasi pag may pangarap ka, mas malaki yung pangarap mo, mas maraming problems, mas maraming challenges or obstacles. Tama ba? Kasi mas malaki na gusto mong makuha sa buhay mo, may requirements. Mas malaki din ang requirements, mas malaki rin ang challenges. Tama ba? Nakuha nyo? Okay, so ibig sabihin, chill lang talaga sa pag-network. Hindi pwedeng yung nakaramdam ka lang ng konting problema, konting bagyo, nagkikwit ka na, umaayaw ka na, yung iba umuwi pa. Meron akong kakilala, isang reseller, hindi ko na babanggitin yung pangalan niya. Ano siya eh, tinamaan ng maraming problema. Binagyo talaga. As in, binagyo talaga. Tapos umuwi ng probinsya. Pagdating sa probinsya, mas malaki pala problema niya doon. O kasi ang problema niya, yung dati problema niya nandito, yung problema niya naman, yung hinahanapan siya ng resulta ng mga kapitbahay niya. Nasaan ka na? Payaman, power ka. Malupit ka ba? Ginaganon ka, di ba?